Sa nakaraan, tinawag ng ferry commander si Incrid sa kanyang pribadong training ground at sinabi nito kay Inrid na, na-promote na siya bilang platoon commander at hinamon si Inrid ng isang duelo sabay nag-post ng sexy kay Inrid at sinabing maglalaban sila sa pamamagitan ng mga kamay. Agad na tinigasan si Inrid nang marinig ito at natural, hindi tumanggi si Incrid. Naalala niya noong naglaban sila ng ferry commander na paulit-ulit siyang pinapabagsak sa lupa, at doon niya napagtanto ang isang bagay na kulang sa kanya, ang martial arts at kalaunan ay nagsimula na siyang mag-training ng martial arts kay Oden na tila buwis buhay. Hindi nagtagal ay nagsimula ng bitawan ni Inrid ang kanyang mga sandata bilang paghahanda sa laban at nagsagawa si Inrid ng stance, sa isip niya na sinabi niyang aalamin ko ang resulta ng aking walang humpay na pagsasanay. Pagpapatuloy, habang naghahanda, nagsimula na silang magtitigan at tila pinagmamasdan ang bawat galaw. Naalala ni Inrid ang itinuro ni Oden sa kanya, ang mas epektibo ay ang paggamit ng timbang bilang kalamangan. Nagsimula nang umatake ang ferry commander, sumugod ito kay Inrid ng mabilis at inatake si Inrid ng kanyang kamay na hinarang naman ni Inrid sa pamamagitan ng kanyang braso. Nagulat ang ferry commander nang nag-counter si Inrid, tinulak ni Inrid ang kamay ng ferry at sabay na humakbang pasulong at ginamit ang katawan upang banggahin ang ferry na kitang-kita na mukhang nasaktan ito. Epektibo naman dahil nagawa ni Inrid na pabagsakin ito sa unang pagkakataon. Nang bumagsak ang ferry sa lupa makikitatang nasaktan ito sa pagkakabagsak at agad namang ginapang ni Inrid ang ferry commander na parang minyok. Sa sumunod ay makikitang hindi na makagalaw ang ferry dahil sa pagkakagapos ni Inrid at nakapatong ito sa ferry. Sinabi ni Inrid sa ferry commander na mukhang siya ang nanalo. Ngunit natigilan si Inrid nang sabihin sa kanya ng ferry na ganoon ba. Ang mga tao talaga ay masyadong agresibo. Napaisip si Inrid at sinabi niyang ito na naman kami. Isang maikling daing ang ipinalabas ng ferry commander. Sinipa niya ang hita ni Incrid gamit ang kanyang paa. Agad silang nag-change position, ang ferry commander na ngayon ang nakapatong sa katawan ni Inrid. Habang si Inrid ay pinagpawisan, sinabi ng ferry commander sa kanya na ang pag-alam sa kahinaan ng mga kalaban at pagwasak sa kanila gamit ang iyong lakas ay mahusay. At tinawag si Inrid na fiancé at sinasabing tapos na sila sa kanilang ginagawa, at magpatuloy lang daw si Inrid na mag-improve. Nagulat si Inrid nang marinig ito at sinabing hindi mo ako fiancé at tumayo ka na. Nang tumayo na sila mula sa lupa ay ramdam ang pagka-awkward sa kanilang mga mukha at makikitatang naglilinis ang ferry ng alikabok sa kanyang palda. Naguluhan si Inrid nang sabihin sa kanya ng ferry commander na humihingi ito sa kanya ng paumanhin. Habang papaalis sinabi ng ferry kay Inrid na sorry dahil hindi niya raw nagawang maprotektahan ito. Patuloy pa rin na naguguluhan si Inrid at pinag-iisipan ang sinabi ng ferry commander sa kanya. Sa isip niya ano kaya ang ibig sabihin nito na hindi niya pagprotekta nito sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga sundalong naglalakad at kasabay nito ay may nag-anunsyo mula sa entablado ng all-out war, at sinasabing ang panahon ngayon ay nagsisimula ng uminit, at ang digmaan na tumigil ay nagsisimula na rin kumilos ulit. Ang paggalaw ng Aspen ay nagbabago na dahil sa kanilang nakaraang pagkatalo. Dahil doon ang Norelia Army ay magsisimula na rin maghanda sa paparating na digmaan at manguna sa pagbabago. Pagkatapos ay may isang tao na naglakad paakyat sa entablado, at tila mukha itong higher-ups at nang makarating ito sa gitna ng entablado ay nagsalita ito at sinabing siya na ang bagong nakatalagang battalion commander, at nagpakilala siya bilang si Marcus. Habang nanunood si Inrid ay nagsalita si Grace na sinasabing kung ang battalion commander ay nandito, kung gayon ay tila pinaplano na nilang mag-all out sa mga oras na ito. Dagdag pa niya na siya si Marcus Warmer, isa sa mga susing opisyal ng Cyprus. Kilala siya bilang mahusay na strategist, at marami na siyang karanasan sa pagpaplano, siya ay isang tunay na kahanga-hanga. Habang nakatayo ito sa gitna ng entablado ay napapaisip ito at sinasabi niyang ang Aspen ay hindi basta-bastang kalaban. Ngunit bukod pa sa Heavy Armor Unit at Border Guards Defense Forces, ang Army ay punong-puno ng mga walang kwentang recruit. Sabay lumingon ito sa baba kung saan naruroon si Inrid at sinabing bagamat ang tanging nag-standout lang ay ang Independent Platoon. Especially sa platoon leader na tinatawag na Spellbreaker. May kakaiba itong pattern. Noong huling labanan kamakailan, malaki ang naging tagumpay nila at nasundan pa ito ng isa pang tagumpay.
Isa ba itong swerte, o totoong kakayanan? Aniya ipakita mo ito. Patunayan mo ang iyong halaga Spellbreaker. Kinahapunan lumipat ang eksena sa grupo ng mga baliw. Makikita natin si Rem na nagrereklamo kay Inrid habang nakatingin ang mga ito ng matalim na sinasabing ang misyong mag-scout sa malapit na lupain ng Penhanil River. Isang direktang kautusan mula sa battalion commander. Samantala habang nagsasanay si Inrid kay Odin ay sa isip nito na mukhang ito ang ibig sabihin ng Elf Company commander. Nagsalita si Chris na ngunit kung iyon ang lokasyon ay naputol ang sasabihin ni Chris nang may nagsalitang pamilyar na lalaki na sinasabing ang Fortress ng Aspen ay malapit sa lugar na iyon ang tinatawag na Cross Guards, katulad rin ito ng Border Guards, itinayo yun para sa military purposes. Nakita natin na si Henry pala ang nagsasalita at ipinakilala ulit siya bilang isang bagong membro ng independent platoon ni Inrid. Dagdag pa niya na ang pagpunta doon ay nangangahulugan. Naputol ang kanyang sasabihin ng si Chris ang nagsalita at pinagpatuloy niya ang nais sabihin ni Henry na sinasabing ito ay isang reconnaissance mission o ang pagmamatsyag. Sinabi ni Rem kay Inrid na huwag na lang magtungo doon na halatang nag-aalala ito sa kanyang platoon commander na si Inrid. Ngunit sinabi sa kanya ni Inrid na hindi siya maaaring tumanggi sa direktang kautusan mula sa battalion commander. Sinagot siya ni Rem na kung gayon ay sasama na lang siya kay Inrid. Pagkatapos ay may biglang nagsalita ng malakas at mukhang pamilyar din ang lalaking ito at ang kanyang kasama sa likod na sinasabing lahat raw ng mga membro maliban sa platoon leader ay mangyaring maghintay sila ng kautusan mula sa kanya dahil siya na ang bagong itinalagang squad leader. At iyon rin ay ayon sa direktang kautusan mula sa battalion commander. At lakas loob niyang sinabi na ganun pa man ay lahat ng membro na nandito ay sumunod sa kanyang kautusan. At makikita natin si Andrew Gardner at si Mac na muli silang ipinakilala bilang isang mga bagong membro ng independent platoon ni Inrid at si Andrew Gardner ang bagong itinalagang squad leader na pumalit sa posisyon ni Inrid noong siya pa ay squad leader. Biglang natigilan si Andrew nang may lalaking lumapit sa kanya. Si Rem pala ito at mukhang nakakatakot ang kanyang itsura, habang dinidilaan ang kanyang palako na tila siya ay nababaliw na naman na parang isang asong yulol. Habang nakatingin ng matalim kay Andrew na animoy nilalasaan na niya ang kanyang biktima. Sinabi ni Rem kay Andrew na bakit may tipaklong dito sa hanay nila. Agad namang nanginginig sa takot si Andrew kay Rem habang nagsasalita at sinabing dahil siya na ang bagong nakatalagang squad leader ngayon at lahat ay sumunod sa kanyang kautusan. Si Odin na nasa likod niya ay napansin ito at sinabi kay Andrew na nararamdaman niya ang malakas na panginginig nito mula sa kanyang kinatatayuan. Habang nagsasanay si Inrid kasama si Ragna sa isang tabi ay napansin rin ni Ragna si Andrew na sinasabing ang batang iyon ay ang bagong squad leader ngayon. Ngunit naglakas loob pa rin si Andrew at sinabi niya habang ipagsisigawan niya na kung may problema sila dito ay lumapit sa kanya. At voluntaryo siyang maglilingkod sa ilalim ng pamumuno ng platoon leader na si Inrid kahit na parang siya ay nasa impyerno. At hindi siya kailanman aalis. Agad namang nag-init si Rem nang marinig ito mula kay Andrew at mukhang nasisiyahan ito at sinabing ang bangis naman ng maliit na tipaklong na ito. Nasiyahan rin si Odin at nakangiting sinabi kay Andrew na hayaan siyang subukan ang mga buto ni Andrew kung matibay ba ito. Habang si Jackson naman ay makikitang nagalit sa sinabi ni Andrew at sinabing pwede bang kahit isang daliri lang Andrew ay ayos na ito sa kanya. Agad silang sinubukang pakalme ni Inrid at sinabi sa kanila na huminahon lang ang mga ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Ragna na mag-focus lang ito sa kanilang training. Agad na lumapit si Mac kay Inrid na halatang labis itong nag-aalala kay Andrew at sinabi kay Inrid na patigilan ang mga ito, pakiusap Platoon Commander Inrid Anya. Ngunit tinanong lang siya ni Inrid na bakit ba raw mukhang nag-iisa ang mga ito o parang na out of place sila. At sinabi pa kay Mac na pag hinamon kayo ng mga baliw na iyan ng sparring ay nangangahulugan lang na gusto talaga kayo ng mga baliw na ito. Tinanong ni Mac si Inrid kung sigurado ba ito na isa lang itong sparring at hindi pagbitay. At bakit ba raw nananatili lang na tahimik si Inrid dito at kalmado lang. Agad na pinuntahan ni Mac si Andrew at inawat ito habang si Andrew ay makikitang ayaw magpapigil at sinabi sa mga baliw na lumapit sa kanya, siya si Andrew mula sa maharlikang pamilya ng Gardner na hindi umaatres sa laban. Habang inaawat siya ni Mac ay sinabi niya sa kanya na huwag galitin ang ito dahil lubhang mapanganib ang mga taong ito.
Samantala lumapit si Henry kay Inrid at tinanong siya kung may alam ba ito sa lupaing malapit sa Penhanil River. At sinabi pa niya kay Inrid na may maraming panganib sa lugar na iyon. Dagdag pa niya na bukas na magsisimula ang misyon ni Inrid, at tinanong siya kung gusto ba niyang magpatulong sa pamamagitan ng kaalaman ni Henry. Sumagot si Inrid sa kanya na sabihin ang mga nalalaman nito sa kanya. Pagkatapos ay lumalim na ang gabi kung saan tahimik ang lahat sa paligid. Makikita natin si Inrid na naglalakad mag-isa at halatang lumabas siya mula sa gate ng fortress. At kapansin-pansin ang kanyang bagong kasuotan at ang kanyang mga sandata ay nakalagay na sa ibang posisyon habang may armor naman sa kanyang mga balikat, na tila sasabak ito sa laban, dahil na-promote na siya ay magbabago na rin ang kanyang itsura. Habang naglalakad siya ay may lalaking nakaabang sa kanya at sinabing ikaw pala ang taong makakasama niya sa misyon na ito. Si Torres pala ito. Habang kumakaway kay Inrid ay sinabing nagiging malapit na sila sa isa't isa, tanong niya kung ito ba ay nakatadhana. Sinabi pa niya kay Inrid na narinig niyang na-promote na siya bilang platoon leader. Congrats dahil pareho na sila ng ranggo bilang mga platoon leader. Ngunit sinabi sa kanya ni Inrid na walang-wala ito kung ikukumpara sa Royal Guard. Tinanong siya ni Torres na bakit ba raw ito nag-aalala patungkol dito. Kumalma ka lang aniya. Tinanong pa niya si Inrid kung ilang taon na ito. At sinagot siya ni Inrid na siya ay 30 taong gulang na. Nagtaka si Torres sa kanya at baka sa mukha niya na tila nagdududa ito at sabay tinanong pa si Inrid na sa ganyang pagmumukha ay mas matanda pa siya kaysa sa kanya. Nanatiling tahimik lang si Inrid bilang kumpirmasyon sa tanong na iyon. Muling, nagsalita si Torres na so ako lang pala ang mukhang matanda tingnan sa ating dalawa aniya. Inilayo ni Torres ang kanyang tingin at mukhang bad trip ito dahil hindi niya matanggap na kulang sa kanya. Si Inrid ay babyface raw at samantalang siya ay sa madaling salita pangit siya. Sinabi ni Inrid kay Torres na hindi ba sinabi mong kumalma lang, kaya tumigil na ako sa pagiging formal. Sabay tinanong niya si Torres kung ano na ang plano nila. Ipinaliwanag ni Torres kay Inrid ang plano nila ay sa una, tatawid sila sa ilog ng Penhanil River ng magkasama. Pagkatapos ay makikipagkita sila sa iba pa nilang makakasama sa misyon at ipapaliwanag na lang niya ang kabuuan ng plano pagdating nila sa lugar na iyon. Nang makarating ang dalawa sa pantalan ay napansin nila ang bangka at sinabi ni Torres na wala ang bangkero na maghahatid sa kanila para tumawid sa ilog. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Torres na hindi makakatulong ang pagrereklamo at napagpasyahan na lang niya na magpahinga sila ng sandali. Aniya magpahinga muna tayo habang naghihintay sa bangkero. Agad namang sinang-ayunan ni Inrid ito habang binubunot ang kanyang espada mula sa kaluban. Nagsimulang hamampas ng espada sa hangin si Inrid na halatang nagsasanay ito. Ngunit tinanong siya ni Torres na may halong pagtataka at sinabing hindi ba sinabi ko sa iyo na magpahinga aniya. Sinagot siya ni Inrid na ito ang aking paraan para magpahinga. Lalong naguguluhan si Torres kay Inrid habang nakatingin kay Inrid sa isip-isip niya ang bastardong ito ay seryosong persegido. Kinikilala na ang kanyang kakayahan, gayunpaman ay nagpapakahirap pa rin siya sa pagsasanay. Bukod pa rito ay mukha siyang bata pa at gwapo tingnan. May napagtanto si Torres na isang bagay. Sa sandaling iyon ay bigla siyang nagalit at nanlilisik ang mga mata nito kay Inrid, dahil ngayon lang niya nalaman na sobra na ang biyayang natanggap ni Inrid, samantalang siya ay wala sa kanya ang meron kay Inrid. Agad namang naramdaman ni Inrid ang killing intent ni Torres. Ngunit paglingon niya ay mukhang naiiyak ito dahil sa kainggitan at naaawa sa pangit niyang itsura at ipinagtaka ni Inrid na anong meron sa pagmumukha nito dahil kakaiba ang ekspresyon nito. Napabuntong hininga na lang si Torres at tumayo at sinabi kay Inrid na noong naglaban sila kung saan sa gamit ang kahoy na stick ay nanalo siya ng 14 na pagkapanalo sa 20 laban nila. At walang binatbat si Inrid sa kanya pagdating sa labanan aniya. Ngunit sinabi sa kanya ni Inrid na lumang kwento na yan at matagal na iyon, pero ngayon. Habang si Torres naman ay nagsimula ng itaas ang kanyang espada at tinutok ito kay Inrid bilang paghamon sa kanya, sabay sabing hindi lang si Inrid ang lumakas ngayon at mukhang nasisiyahan ito. Tumugon si Inrid aniya masaya niyang marinig ang mga salitang iyon mula kay Torres, sabay naghahanda na rin hawak ang kanyang long sword. Unang umatake si Torres at hamampas ng espada kay Inrid ng pagkalakas-lakas.
Ngunit naharang ito ni Inred sa pamamagitan ng kanyang espada at ramdam ang malakas na tunog at salpukan at makikitang kumikislap ang mga espada at nagsisitul-sikan ang mga tigang ng apoy. Agad na nagsagawa ng pagparry si Inred sa pamamagitan ng kanyang espada at inilihis ang espada ni Torres. At nagpatuloy pa ang kanilang sunod-sunod na mga atake at hindi pa ang labanan ng dalawa, at ramdam ang puwersang kumakalat sa paligid nila. Sa sumunod na hampas ni Inred ng kanyang espada kay Torres ay naharang niya ito, ngunit mababakas sa mukha nito na tila nahihirapan na ito sa bigat ng atake ni Inred. Naalala ni Torres noong pinapanood niya si Inred na nakikipaglaban sa mga ibong halimaw na kung tawagin ay harpy at doon naramdaman ni Torres ang paglakas ni Inred sa laban na iyon, ngunit napagtanto niyang mas lumakas pa si Inred ngayon ng matindi. Habang si Inred ay makikita sa mga mata niya ang determinasyon at seryosong mukha na tila hindi siya magpapatalo dito. Bagamat hindi ito pinansin ni Torres, habang napakagat ito sa kanyang mga ngipin na halatang nagagalit na ito. Kasabay noon ay agad itong gumanti at inalis ang nakapatong na espada ni Inred sa kanya na tila nagsagawa rin siya ng teknik na kung tawagin ay parry. Sabay sinundan niya ito ng atake na halatang magsasagawa siya ng malakas na suntok kay Inred. Nang may sigawan niya ito ay malapit nang tumama ang kanyang kamao sa mukha ni Inred. Naisip ni Inred na isa itong suntok ngunit sa sandaling iyon ay may nakita siyang patalim na kasama sa suntok ni Torres at napagtanto niyang delikado ito at malapit na itong tumama sa kanya. Agad namang iniwasan ni Inred ang suntok ni Torres ng mabilisan. Ngunit may nakitang dugong tumalsik mula sa kutsilyong nasa kamay ni Torres. Nagulat si Inred dito at makikitang nasugatan siya sa mukha. Masyado ka kasing gwapo Inred kay Torres kaya pinuntirya niya ang mukha mo, joke lang mga lods. Napagtanto ni Inred na may nakatagong kutsilyo pala sa kamay ni Torres at naguguluhan siya dito. Nasiyahan naman si Torres sa kanyang ginawa at sabay sabing ang kanyang nakatagong teknik na may nakatagong kutsilyo. Napasabi na lang si Inred sa teknik ni Torres na ito'y isang katawa-tawa, at ipinagtaka ito ni Torres, tinanong siya ni Torres na iniisip ba nitong isa siyang duwag dahil sa ginawa niya. Ngunit sinagot siya ni Inred na mukhang namamangha ito sa pinakita ni Torres sa kanya at sinabing ito ay isang napaka-cool para sa kanya, at turuan siya ng teknik na ito. Nawirduhan si Torres sa kanya at sinabihan siyang isa ka talagang masipag at napakabaliw. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin si Torres na turuan siya, habang nagsimula ng turuan ni Torres si Inred ng kanyang teknik ay dumating naman ang lalaking bangkiro. Habang nakatingin ang lalaking bangkiro sa dalawa ay nawirduhan ito sa kanila at maririnig na napipiko na si Torres sa pagtuturo kay Inred, habang ang bangkiro ay sinubukan niyang magsalita at sinabi din niya sa wakas ang gusto niyang sabihin sa dalawa at tinanong niya na kung gusto ba nilang tumawid sa ilog. Pagsikat ng araw ay makikita natin na sila ay namamangka sa ilog habang tumatawid, at sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon na kanilang pupuntahan. Pagbaba nila mula sa bangka ay naglakad-lakad sila habang ipinaliwanag na ni Torres ang iba pa nilang plano at sinabing dapat silang magkikita-kita ng iba pang recon team, kung saan dito sila magtatagpo. Ngunit bago iyon ay maligo muna sila ng sandali lang at hindi kailangang magmadali. Napagtanto ito ni Inred na nangangamoy na sila, at agad na tumalon sa ilog si Torres at sinabing napakalamig ng tubig habang si Inred ay nagsimula na rin maghubad ng kanyang kasuotan. Nilingan ni Torres si Inred at sinabihan itong bilasan nito at samahan siyang maligo, habang ibinababo ni Inred ang kanyang pantalon, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Torres nang makita niya ang tutoy ni Inred na pagkalaki-laki. Sinabi niya kay Inred na bastardo ka na wala na tuloy ako ng fighting spirit dahil sayo. Tugon ni Inred na huwag mong hayaang mawala ito, sa halip ay lumapit ka sa akin at labanan ako. Sagot ni Torres na baliw ka. Hindi ko ibig sabihin na makipag-sparring sayo. Biglang may taong nagsalita at sinasabing hoy kayong mga lalaki ang tagal niyong dumating. Samantalang ako ay dumating ng mas maaga at hinanap ko kayo. At nandito lang pala kayo na naliligo. Agad namang napalingon dito si Inred at sa isip-isip niya na kailan pa ito dumating at hindi man lang niya namalayan ang pagdating ng taong ito. Makikita natin na isa pala itong babae at maganda ang hubog ng kanyang katawan at may mga kasama pa itong mga lalaki na tila ito'y kanyang mga tauhan, mukhang siya ang tinutukoy ni Torres na makakasama nilang iba pang team sa reconnaissance mission. Sinabi ng babae sa dalawa na kailangan nilang makalapit sa crossguard bago pa magdilim. At bilasan nila sa paliligo at magbihis na.
Ngunit tinanong siya ni Torres na paano siya magbibihis habang nakatingin ito sa kanila. Sinagot siya ng babae na wala namang dapat makita, kaya ano ba ang iyong ibig sabihin aniya? Agad namang umahan mula sa tubig si Inred habang nakatingin ang babae sa kanya. Pagkatayo ni Inred ay nanlaki ang mga mata ng babae nang makita niya ang tutoy ni Inred na pagkalaki-laki. Napangiti na lang ito at nagulat, sinabi niya kay Inred na mukhang may interesanteng bagay na makikita sayo. Napansin naman ito ni Torres at sinabi sa kanya na ang mga tingin nito ay halata na. Ngunit may dahilan ng babae at sinabing nakatingin lang siya sa abs nito. Tugon ni Torres na maganda nga ang kanyang abs, bagamat nagtataka pa rin ito. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magpakilala ang babae kay Inred at iniabot ang kanyang kamay at sinabing siya ang platoon leader ng scout team at siya si Finn. At masaya siyang makatrabaho si Inred aniya. Sabay inabot rin ang kamay ni Inred kay Finn at nagpakilala, habang si Torres ay nagtataka pa rin at tinanong niya ang kanyang sarili kung maliit ba ang kanyang tutoy dahil hindi siya binati ng babae. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad habang papunta sa cross guard, sinabi ni Finn kay Inred na bago niya ipaliwanag ang misyon sa kanila ay hayaan siyang sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon nila ngayon. Sinabi niya na ang kanilang especially Ian na nagngangalang Kat ay nakapasok na sa loob ng cross guard, at nakakuha ng kritikal na impormasyon. At dapat ay nakuha na nila ang impormasyong iyon noong 4 na araw na ang lumipas. Ngunit ang especially Ian Kat na iyon ay hindi sumipot sa kanilang tagpuang lugar at hindi na siya makontak pa noong araw na iyon. Tinanong siya ni Inred kung may nangyari bang masama sa especially Ian si Kat. Tugon ni Finn na iyan ang kanilang aalamin. Sabay tumingin si Finn ng may seryosong mukha kay Inred at sinabi sa kanya na lulusot sila crossguard at ere-rescue nila ang especially iyang si Kat. Sa sandaling iyon ay ipinaliwanag pa ni Finn na ang harapang bakuran ng crossguard ay lupain ng mga monster at beast. At ang mga kalabang nagbabantay ay nakikita nila ang mga halimaw na parang natural lang sa kanila ito at ito'y nagsisilbing barrier sa kanila, kaya hindi sila masyadong nagpapatrol sa lugar na iyon. Sinabi pa ni Finn na mayroon lamang silang 3 ligtas na ruta na pwede nilang daanan. Ang una ay dadaan sila sa butas ng mga aso, at ito rin ay kadalasang dinadaanan ng mga smuggler papunta sa loob ng lungsod. At ang mga gwardya ay alam nila ito ngunit gayunpaman ay hindi nila ito pinapansin. Ang ikalawa ay aakyat sila sa pader ng lungsod ng gabi. Napakahirap nito bagamat ito ang pinakaligtas na pagpipilian. At ang huling pagpipilian ay ang magpanggap bilang mga mangangalakal na grupo at palihim na papasok. Bagamat ito rin ay nangangailangang dumaan sila mismo sa main gate, at lubhang mapanganib ito. Ngunit ito rin ay pinakamadaling paraan at maginhawa. Sinabi pa ni Finn sa dalawa na ang kanyang mga tauhan ay mananatili dito at maghihintay kung sakaling magpakita ang especially iyang si Kat. At pagkatapos ay pupunta na sila sa tagpuang lugar. Tanging sila lang 3 ang papasok sa cross guard. Dagdag pa niya na lahat ng ruta ay pare-parehong may kahirapan, kaya malaya silang pumili sa 3 ruta. Naguluhan si Inred bulong niya madaling sabihin ito para kay Finn. Ngunit alam nitong hindi ito ganon ka-simple. Nagsalita si Torres at sinabi kay Finn na siya ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa kanila, kaya si Finn na ang baalang pumili sa 3 ruta. At sinang-ayunan ito ni Finn na sinabing sa ganitong kaso ay magsisimula na silang umalis ng umaga. At lulusot sila sa crossguard sa pamamagitan ng pagdaan sa butas ng mga aso na kanyang napiling ruta. Kinagabihan ay nagpahinga sila, habang si Inred ay nagsasanay ng teknik na tinuro sa kanya ni Torres bilang pahinga na rin niya. Tinanong siya ni Torres patungkol sa kanyang kasanayan, at tinanong rin niya kung paano natuto si Inred ng swordsmanship. Sinabi pa sa kanya ni Torres na sa huli ay nagawang matutunan ni Inred ang mahusay na swordsmanship, at dagdag pa niya na magpatuloy lang si Inred sa pagsasanay. Lumapit sa kanila si Finn at sinabi sa dalawa na may nagtatakang ekspresyon, tinanong niya ang dalawa kung bakit hindi sila kumain ng hapunan. At tinanong din niya si Inred kung naglalaro ba ito ng bato-batuhan habang makikita natin na kumakain ito ng steak o. Tugon ni Inred na isa lang itong training. Inabutan siya ni Finn ng pagkain na hawak niyang steak o, at sinabing kumain ito habang nagsasanay. Sinabi pa niya na isa sa mga membro niya ang gumawa ng pagkain na ito at nangangarap na maging isang kusinero, at namamangha ito sa membro niya. Kalaunan ay tinanggap ito ng dalawa at tinikman nila ito,
Habang kinakain ito ay nagkomento si Inred sa pagkain na sinasabing ito'y masarap. Habang si Torres ay sinabing ibang klase ito, ang sangkap ay pambihira. Sinabi naman sa kanila ni Finn na kung gusto pa nila ng pagkain na ito ay huwag maiyang humingi pa sa kanyang membro na feeling kusinero. At dagdag pa ni Finn na ang mga magulang ng isa niyang membrong kusinero ay nagpapatakbo ng shop sa border guard. At dapat silang bumisita dito pag may oras. At sinabi pa ni Finn kay Inred na magpatuloy na ito sa kanyang training, kasabay nun ay may itinuro itong lugar na pinapaalala kay Inred huwag pumunta doon sa patag na madilaw-dilaw na malaking bato. Sinagot siya ni Inred na dahil ba sa mayroong viper na nakatira doon. Nagulat si Finn nang sabihin sa kanya ni Inred iyon. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Sagot ni Inred na nalaman niya iyon mula sa isa sa kanyang membro na isang mangangaso. Sinabihan ni Finn si Inred na palagi na lang itong handa sa mga ganitong sitwasyon, na animoy nagpapakyut pa ito kay Inred. Sabay ngumiti ito ng bahagya at sinabing gusto niya ang katangiang iyon sa lalaki. Inalok niya si Inred kung gusto ba niyang mag-training kasama siya, sa pamamagitan ng higit pa sa mature na paraan. Naguluhan ang pag-iisip ni Inred dito at mas lalong pang nagtaka nang sabihin sa kanya ni Finn na masarap itong gawin at dagdag pa niya na kung ito ba ay isang pagtatapat ng damdamin kay Inred. Tinanong pa ni Finn si Inred kung ano ang sa tingin niya. Mukha ba siyang marupok tingnan, gayunpaman ay maganda naman raw siya. Sumabat si Torres at sinabing maaari itong gawin ng dalawa pag wala siya sa paligid nila, ngunit walang pumapansin sa kanya. Muling nagsalita si Inred at sumagot kay Finn na tumatanggi siya. Ngunit hindi siya tinigilan ni Finn at patuloy itong nagtanong kay Inred, tanong niya kung bakit siya tinatanggihan ni Inred. Dahil ba sa mayroon na itong kasintahan tama ba? Tanong pa niya kay Inred na nagdi-date ba kayo ng company commander, tama ba? Nakakahiya naman aniya. Sa isip-isip ni Inred na kailan pa ito nagsimulang maging updated sa channel ko dahil ba sa nag-trending ako sa kampo. Tumalikod si Finn at habang paalis na ay itinuro si Torres at sinabi kay Inred na kung casually itong nakikipag-usap kay Torres, ay makipag-usap rin ito sa kanya ng casual din. Tumugon si Inred sa kanya ng pagsang-ayon. Habang paalis na si Finn ay nagpaalala ito na bukas na ang pag-alis nila patungong crossguard at magpahinga na sila ng maaga. Makikita natin si Inred na naririndi na sa pinagsasabi sa kanya ni Finn at habang si Torres ay mababakas sa kanyang mukha ang kalungkutan at sinabi niyang hanggang sa huli ay hindi siya nagawang mapansin ni Finn. Pagkatapos ay lumalim na ang gabi habang si Inred ay nagpapahinga ng nakahiga at nasisimula na siyang antukin at makatulog, ngunit sa kanyang mahimbing na tulog ay muling nagpakita sa kanya ang boatman. Agad na nagising si Inred sa kanyang pagkakatulog at bumangon mula sa kanyang higaan at sinabing nagpakita sa kanya ang boatman pagkatapos ng mahabang panahon. Marahil ay may kakaiba itong gustong sabihin sa kanya. Naalala niya ang ferry commander noong sinabi niya na sa kanya na humihingi ito ng paumanhin kay Inred dahil hindi niya nagawang protektahan siya. Agad na may napagtanto si Inred habang nakangiti ito sa isip niya na ang misyon na ito masyadong malaking pader. Kinabukasan ay agad silang nagtungo sa butas ng mga aso bilang napiling rutang dadaanan. Nagtataka si Torres at tinanong si Finn kung bakit sila kumilos ng umaga. Hindi ba ang paglusot sa mga bantay ay kadalasang ginagawa tuwing gabi aniya? Ngunit sinabihan siya ni Finn na tanga ka ba? Aniya kahit pa mapansin ng mga gwardya ang daan na ito ay hinding-hindi talaga nila titingnan ito ng mabuti. Sinabi rin ni Inred kay Torres na kung manggahas silang maglalakad ng umaga papasok sa crossguard ay hindi ito inaasahan ng mga bantay, kaya makakalusot tayo sa pagbabantay nila aniya. At sinang-ayunan rin ito Finn na tama iyon. At sinabi pa niya na basta mga gwapong lalaki talaga ay nag-iisip ng tama. Habang si Torres ay naiinis na lang at pakiramdam niya ay para siyang binasted. Muling pumasok si Finn at sinabi sa dalawa na ang ranger muna ang unang papasok. Pinag-isipan ni Inred ang sinabi ni Finn kanina na ranger. Sa isip niya na dahil si Finn ang namumuno ngayon sa kanila at pumili ng daanan. At may napansin si Inred kay Finn na masyadong magaan ang mga kasuotang kagamitan nito. At ang kanyang mga hakbang ay napakamahinaon at masyadong tahimik na walang tunog ang maririnig. Naisip ni Inred kung kaya niya ba itong gayahin, at sinubukan niyang gayahin ito at humakbang ng tahimik. Biglang may sumulpot na maraming sundalong kalaban na lumabas mula sa dilim at kapansin-pansin ang mga nanlilisik na mata na naglalayong pumatay.
Sabay sabing nakahuli sila ng mga daga. Agad itong ikinagulat nila Inrid nang makita nila ito at naalarma bigla. Agad namang sumigaw si Finn sa dalawa na isa itong ambush, at mag-retreat. Ngunit sinabi sa kanila ng sundalong kalaban na wala na silang matatakasan pa. Makikita natin na napapaligiran na sila ng maraming kalaban, isang grupo ng mga crossbowman ang nasa likuran nila. Muling nag-utos ang leader ng mga kalaban na patayin silang lahat. Habang si Finn ay sumisigaw at nag-utos rin sa dalawa na wasakin ang mga nakaharang kalaban. Nagsimula ng patamaan ng mga crossbowman sila Inrid ngunit hindi natinag si Inrid dito at winasiwas lang ang mga palasong tatama sa kanila. Habang si Finn ay hinarang ito sa pamamagitan ng kanyang braso habang lumalapit sa mga crossbowman. Sabay nag-counter ng atake sa kalaban at hiniwa ito sa dibdib. Habang si Torres ay sinaksak sa lalamunan ng isang kalaban. Napansin ito ni Inrid at napagtanto niyang si Torres at si Finn na sila'y tipong hindi bihasa pagdating sa pakikipaglaban mula sa pangmaramihang kalaban. At sa sitwasyon nila ngayon ay hindi makakalaban ang dalawang ito ng buong lakas. Makikita natin na nakatutok na ng pana ang kalaban kay Finn mula sa kanyang blind spot. Habang si Torres na hinaharang ang atake ng kalaban sa harapan ay may isang kalabang spearman mula sa kanyang likuran na halatang tutusukan nito ang likod ni Torres ng sibat. At sa huli ay pareho silang napatay sa laban. Si Finn ay tinamaan ng palaso sa ulo at bumagsak, habang si Torres ay natusok ng sibat mula sa likod. Sa isip ni Inrid na siguradong isa itong mataas na pader na mahirap lampasan. Si Inrid na lang ang natitira sa kanilang tatlong magkakasama habang nakatutok na sa kanya ang mga sandata ng mga kalaban, bagamat hindi siya basta-bastang mamamatay ng ganoong kadali lang. Agad na naghagis ng mga whistle dagger si Inrid sa mga kalaban, at mabilis na tinamaan ang mga crossbowman sa kanilang lalamunan. At agad silang sinugod ni Inrid ng mabilis, sinaksak ang isa sa lalamunan at isa-isa silang pinagtataga at pinagpuputulan ng ulo at pinagpira-piraso ang mga katawan. Nagalit ang leader ng mga kalaban, habang sumisigaw ay inutasan niya ang kanyang mga tauhan na paligiran si Inrid. Nakita natin si Inrid na tinadyakan sa dibdib na ikinagulat niya, at nagsanhi ito ng kanyang pagbagsak sa lupa at agad na sinimulang atakihin ng maraming kalaban na spearman ng sabay-sabay at tulong. Ngunit patuloy pa rin si Inrid sa paglaban at makikitang nakasaksak pa siya sa binti ng kalaban habang siya naman ay natusok sa balikat ng sibat at ang ibang sibat ay naiwasan niya. Napatingin bigla si Inrid sa kanyang itaas na ulo habang galit na galit ito. Nang makita niya ang marami pang spearman na papunta sa kanya at magtatangkang tutusukan siya ng sibat, at kasabay nun ay naramdaman niya ang killing intent ng mga ito at napagtanto niyang katapusan na niya. Muli siyang bumalik sa parehong araw. Habang nakaupo sa bato ay napapaisip ito at sinabi niya na walang paraan para makarating ang maraming kalaban doon ng maaga. At napagtanto niyang isa iyong pinagplanuhang patibong. At ang mga kalaban aniya ay inaasahan na nila ang pagpasok nila sa rutang iyon. Dumating sina Finn at Torres na lumapit sa kanya, tinanong siya ni Finn kung bakit siya nakaupo lang sa isang tabi, dahil kailangan na nilang kumilos nang makapasok na sila sa butas ng mga aso. Ngunit sinabi sa kanila ni Inrid na may kakaiba siyang nararamdaman sa rutang iyon. Nagmungkahi si Inrid sa dalawa na sa halip ay bakit hindi na lang sila dumaan sa pangalawang ruta, ang pag-akyat sa pader ng lungsod. Nagsalita si Torres at sinabi kay Finn na si Inrid ay may instincts dahil nakabasag siya ng magic spell na fog. At hindi ka mapapahamak kung makikinig tayo sa kanya aniya. Agad namang sumang-ayon dito Finn. Sa isip-isip ni Inrid na hindi lang ito dahil sa kanyang instincts kundi dahil na rin sa naranasan na niya ito ng paulit-ulit. Muling nagsalita si Finn at sinabi kay Inrid na aakyat sila sa pader ngunit maghihintay sila hanggang sa dumilim para maging ligtas. At mananatili silang walang ginagawa hanggang hindi pa sumasapit ang gabi. Tumayo si Inrid at tinanong si Finn, paano kung maglaban silang dalawa na ikinagulat ni Finn. Kalaunan ay nasiyahan din si Finn nang marinig ito kay Inrid at sinabing oh wow. Gustong-gusto mo talagang gawin ito ng maaraw pa. Pangahas ka aniya, ngunit tinuwid ito ni Inrid at sinabing ang ibig niyang sabihin ay mag-sparring silang dalawa ng normal na laban, hindi pang adult na labanan. Nang marinig ito ni Finn ay nadismaya ito at sinabing kaya niyang gawin ito ngunit hindi niya specialty ang swordsmanship. Tinanong ni Inrid si Finn na paano kung maglaban na lang sila sa pamamagitan ng mga kamay. Agad na sumagot si Finn at masayang sinabi na diyan ako magaling.
Kalaunan ay nagsimula ng maghanda ang dalawa sa laban at nagsagawa ng stance. Sa isip-isip ni Inrid na kung ang mga kalaban ay alam na nila ang kanilang pagdating, ganun pa man ang pagkakataong lumaban para durugan ang mga ito ay magiging malaki ang pagkakataon kahit ano pa ang kanilang piliing rutang dadaanan. At malaki ang magiging tulong kung sasanayin pa niya ang kanyang kalakasan pagdating sa combat skill ng mas advance. Dagdag pa rito ay makakakuha pa siya ng karagdagang extra training. Tinanong ni Inrid si Finn kung sino sa kanila ang unang susugod. Tugon ni Finn na si Inrid na ang mauna at hahayaan siya nito. Agad na umatake si Inrid ng kanang kamao at sumuntok kay Finn ngunit nahilagan ito ni Finn sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko at pasulong para mag-counter-attack. Sabay nagsagawa si Finn ng atake na tuhod sa sikmura ni Inrid ngunit naharang ito ni Inrid sa pamamagitan ng kanyang kaliwang braso. Napaatras dito si Inrid at lumikha ito ng 1 metrong distansya sa pagitan nila. At nakita ito ni Finn bilang pagkakataon at sabay umatake at agad itong sinundan ng sipa patungo sa ulo ni Inrid. Ngunit nakita ito ni Inrid na tila alam na niya ang mga galaw nito. Naisip ni Inrid na ang strategy na ito ay katulad lang noong nakalaban niya ang Elf Company Commander. Sa sandaling iyon ay nag-counter si Inrid ng atake at isinagawa ni Inrid ang parehong galaw na ginamit niya noong naglaban sila ng Fairy Commander, gamitin ng timbang bilang kalamangan aniya. Isang manyak move at niyakap ang malaking dibdib ni Finn sabay itinulak ang katawan. At pinabagsak si Finn ng matindi sa sahig habang nakabuka ang mga hita nito na tila isang romansa sa palabas. Ngunit wala itong epekto kay Finn na makikitang nasasarapan ito sa laban at hinawakan ng 2 kamay ang mga braso ni Inrid habang nakapatong ang isang paa niya sa leeg ni Inrid. Sabay sabing nagkamali ng galaw si Inrid. Kasabay noon ay nagsimula ng magsagawa ng judo technique si Finn at inipit ang katawan ni Inrid sa pamamagitan ng kanyang mga paa. At labis pa itong hinigpitan hanggang sa hindi na makagalaw si Inrid, habang nagsisimula ng umungol si Inrid sa sakit at hindi na makahinga na tila nahihirapan na ito dahil ang nakalaban niya ay babaeng MMA fighter pala. Agad na ipinatigil ni Torres ang laban dahil mukhang mamamatay na si Inrid sa tindi ng pagkakaipit niya mula sa ngahita ni Finn. Sa wakas ay binitawan na rin si Inrid sa pagkakagapos nito. Napagtanto ni Inrid na ang kanyang nakalaban ay maliit ngunit siksik ang mga muscle sa katawan sa madaling salita ay batok na batok ito. Naisip ni Inrid na walang dod ang mas malakas ito sa close combat kaysa sa swordplay. Iniwan lang siya ni Finn sa sahig habang nakatingin ito sa kanya at tinanong niya si Inrid kung ito ba ang tunay niyang pagkatalo sa laban. Sa isip-isip ni Inrid na si Finn daw ang perpektong sparring partner. At tinanong niya si Finn kung gusto pa ba nito ng isa pang round. Napangiti na lang ng bahagya si Finn nang marinig ito at mukhang iba ang nasa isip nito dahil nag-iinit ito habang natutuwa baka ang iniisip niya ay ang pang-adult na laban. Agad itong sinabihan ni Inrid na ang ibig niyang sabihin ay isang normal na sparring match na ipinagtaka ni Finn kung paano ninalaman ni Inrid ang nasa isip niya. Habang si Torres naman ay mababakas sa mga mukha niya ang kalungkutan at sinabing nakikiusap ako, gawin ninyo ito pag wala ako sa paligid. Pagkatapos ay nagsisimula ng lumubog ang araw at dumilim, sinabi ni Finn na malapit na silang umakyat sa pader. At napansin niya ang kasuotan ni Inrid, tanong ni Finn kung aakyat ba ito nang may ganitong kasuotan. Binalik naman ni Inrid ang tanong kung may problema ba dito. Agad na inusisa ni Finn ang kasuotan ni Inrid habang kinakapa ang katawan nito. Sinabi niya na punong-puno ng sandata ang kasuotan ni Inrid, kung aakyat ito ng ganito kabigat ay mawawalan ito ng lakas sa kalagitnaan ng pag-akyat at magsasanhi ng pag-collapse. Sumabat si Torres, tinanong niya si Finn kung paano naman ang kanyang kasuotan. Ngunit tiningnan lang siya ni Finn ng seryoso na mukhang wala itong pakialam sa kanya, at sinabing bahala ka sa sarili mo aniya. Nagsimulang madismaya si Torres at nanlumo sa sinabi Finn sa kanya. Sinabi ni Torres na sa tingin niya ay nagsisimula na siyang makaramdam ng masaktan, habang pinagtawanan siya ng mga membro ni Finn at ang isa ay dinamayan siya. Sinabi ni Inrid kay Finn na kaya naman ang lakas niyang umakyat sa pader kahit may suot siyang mga gear. Ngunit sinabi sa kanya ni Finn na napakawalang alam ni Inrid. Itinuro ni Finn ang mataas na bahagi kay Inrid at sinabing hindi lang ang pader ang kanilang aakyatin. Bagkus aakyatin rin nila ang mataas at mabatong bundok na itinuro ni Finn bago pa nila marating ang pader ng cross guard. Nang matano nila ang tuktok ng bundok ay napasabi na lang si Torres ng hindi kapanipaniwalang napakataas na bundok,
habang sa isip-isip ni Inrid na bagamat ang pag-akyat sa mataas na bundok ay napakahirap. Ngunit para sa kanya ay walang mahirap na pader na hindi kayang lampasan. At dito na nagtatapos ang episode, sana'y nagustuhan nyo mga lods. Salamat sa panunood. Kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa susunod na episode. Maraming salamat na rin sa'yo, kita kits!